Solid talagang kainuman si Alec eh. Walang hilig sa pulutan. Nay, nandito na ako! Nay! Logan. Logan. Nay, anong problema? Bakit nakaluhod na kayo rito sa kusina? Masama bang pakiramdam nyo? May masakit pa sa inyo, Nay? Wala to, anak. Huwag mo kong alalahanin. Ang tatay mo, mas importante. Hanapin mo ang tatay mo, anak. Pauwiin mo. Bakit po si tatay ang iniisip nyo? May ginawa ba siya, Nay? Pumunta muna tayo sa ospital. Hindi kayo okay. Hindi, anak. Ayos lang ako. Pakiusap. Nay. Hanapin mo. Tatay mo. Kailangan mo siyang makita agad. Logan, dali. Opo. Dali na. Sundin mo po, anak. Hanapin mo siya. Sige po, Nay. Ay, parang Diego, tama na yan. Ginagawa mo ng tubig ang alak eh. Hayaan mo na ako, pare. Mas mabuti to kaysa makasakit ako. Ay, Yeah. Napakalaking atraso nito. Hiya, pare. naiintindihan kita. Kaya mas maiging umuwi na lang muna tayo, pare. Baka hinihintay ka na rin ni Maring Vincia para makausap. Nasama na naman ang loob nun. Kawawa siya, pare. Tay, nandito lang pala kayo sa kabilang tindahan. Kanina ko pa po kayo hinahanap eh. Oh, nandito na, magaling ko, anak. Akala ko, nagtitino ka na dahil pumapasok ka na sa eskwela. Tay, saka nyo na po ako pagalitan. Umuwi na tayo. Si nanay, kailangan natin siyang balikan agad. Bakit? Anong nangyari? Basta umuwi na po tayo, tay. Hinahanap niya kayo. Tara na, dali. Diyos ko! Bakit ngayon lang kayong mag-ama? At pareho pa kayong lasing. Diyos ko! Nawala na ng malay si Vincia. Ngayon pa lang kayo dumating. Nagpatawag na ako ng tricycle para madala siya sa ospital. Nay! Nay! Nandito na si tatay. Gising, Nay! Vincia, Diyos ko, anong problema? Gumising ka, nandito na ako. Kung hindi ko pa naisipang sumilip dito sa inyo, hindi ko makikitang nakahandusay siya rito sa pinto. Bakit ba kasi pareho kayong wala? Nagsabay pa kayong uminom. Alam niyo namang mahina ang puso ni Vincia. Vincia, gising, nandito na kami ni Logan. Kung hindi ko hinanap si tatay, kung inuna ni nanay ang sarili niya, hindi sana aabot sa ganito. Ako ba sa inisisi mo? Eh, sino ba dapat ang sisihin ko? Tumigil kayong dalawa. Ngayon pa ba kayo mag-aaway kung kailan walang malay tong si Vincia? Mas importante ba ang pagsisisihan niyo, ha? Itinaboy kasi ako ni nanay eh. Mas gusto niya hanapin ko si tatay. Sabi ko naman, dadaling ko siya sa ospital eh. Diego, Logan, nandito na kayo. Vincia, ano nangyari? Subukan mong huminga ng malalim. Mahal ko, nilalamig ka ba? Pupunta tayo sa ospital. Halika, bubuhatin kita. Tinay, saan manggagaling ang tricycle? Bubuhatin ko na si Vincia. Salubungin na lang natin ang sasakyan. Sabi ko kay Gary sa bungad na tumakbo, pero hindi ko alam kung saan siya manggagaling. Alam mo naman ang mga tricycle dito sa atin, kung saan-saan sumusulpot. Mangangatok na lang ako kay Mang Dolfo. May sasakyan ng... Diego, Logan, makinig kayo. Huwag ka na muna magsalita, Vincia. Mas importanteng madala ka kaagad sa ospital. Makinig muna kayo. Pakiusap. Nay, sa ospital muna tayo. Kung sakaling hindi na ako aabot sa ospital. Huwag mong sabihin yan, Vincia. Nay, huwag ganyan. Makinig kayong mabuti. Ano man ang mangyari, kayong magkakampi. Huwag niyong kalilimutan. Diego, matuto kang makipag-usap ng maayos sa anak mo. Mabait si Logan. Matigas lang ang ulo minsan at tinatamad mag-aral. Pero walang ibang gagabay sa kanya kundi tayo. Hindi ba? Magbabago siya. Sigurado ako. Logan, makinig ka at sumunod ka sa tatay mo. Nagsusungit lang siya minsan.
Pero mahal na mahal ka namin, anak. Ano man ang kailangan mo, harapin sa buhay na to. Kami ang karamay mo. Tandaan mo, huwag kayong mag-away. Vincia, ipunin mo ang lakas mo. Kailangan madala ka sa ospital. Kailangan namin ng anak mo. Nay, huwag ka na magsalita. Kung hindi man ako aabot, kagustuhan na to ng may kapal. Huwag kayong malungkot. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Huwag ka na muna magsalita, Vincia. Vincia! Vincia! Nay, nawalan ka ba uli na malay? Sandali lang, Nay. Kakatok ako kay Mang Dolfo. Huwag kayo matutulog. Dadalhin ko kayo sa ospital, Nay. Wala ng pulso ang nanay mo. Logan, hindi na siya humihinga. Hindi. Imposible. Nagsasalita lang siya kanina eh. Nay! 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 Ilang taon na rin. Wala na sa kanto yung tindahan ng pritong manok ni Mang Lito. Naging bilyaran na rin yung dating bigasan. At yung palengke, malaking gusali na. 7 taon lang, halos hindi ko na makilala tong lugar. Ay, Nay, ayoko sanang bumalik pero... Logan? Logan, ikaw na ba yan? Nako, ikaw nga. Lalo kang kumisig ha. Totoo nga ang sinabi ng Nanay Tansya. Umuwi ka nga. Tinawagan po ako ni Lola eh. May sakit daw siya. Kaya eto, nagdala na rin ako ng prutas para... Aray! Ikaw na bata ka? Kung hindi ba ako tumawag at nagsabing baka mawala na ako sa mundong ito, wala ka pang balak umuwi? Lola naman eh. May sakit ba talaga kayo? Bakit ang lakas niyo manghampas? Ay nako, totoo nga kayong makakapagpauwi na Tansya. Akala mo ba dahil matanda ka na hindi na kita pwedeng kastiguhin? Pinasasama mo ang loob ng nanay mo sa ginagawa mo, ha? Aray, Lola naman eh. Logan! Oh, ana't nakatingin ka lang sa ama mo? Magtititigan lang kayo? Oh, pinauwi ko ang anak mo, Diego. Namimiss ko na ang apo ko eh. Magmano ka sa tatay mo, Logan? Umuwi na lang po tayo. Aray! Yan bang tinuro sa'yo ni Vincia? Ang hindi gumalang? Magmano ka? Ay, naku, walang sakit tong si Lola. Lakas eh. Mano po? Oo. Kung kayo rito sa labas mag-usap-usap, sa loob na tayo. Papagabi na. Oo nga, halika na, apo. Marami-rami kang utang na kwento sa akin, ha? 7 taon ka ring hindi umuwi. Wala ka bang kasamang girlfriend? Wala kang ipapakilala? Nako, wala po Lola. Pero marami akong ikukwento. Saka, bumalik lang ako rito dahil sa inyo. Dahil sa inyo lang, Lola, ha? Logan! Tapos na po ang ating banal na misa. Oh, Logan, bumili muna tayo ng pagkain bago umuwi, ha? May masasarap na lutong ulam sa palengke. Yung manugang ni Tinay, may pwesto ron. Masarap magluto yun. Bumili rin tayo ng merienda para sa tatay mo. Dalhan mo siya ng merienda mamaya sa talyer, ha? Kailangan pa po ba? Hindi ba siya uuwi? Linggon-linggo ah. Babad lagi ron ng tatay mo. Umulan man o umaraw. Ngayong umuwi ka, dalhan mo man lang siya ng pagkain doon. Aalis na nga ho sana ako mamayang hapon eh. Babalik na ako sa trabaho. Anong babalik? Nangako ka sa akin na mag-iisang linggo ka rito, ha? Eh sabi niyo ho kasi may sakit kayo. Ang lakas pa nga ng ubo niyo nung makausap ko kayo sa cellphone eh. Tapos, wala naman pala kayong sakit. At ano? Uuwi ka lang ba talaga rito kung nasa hukay na mga pako? Kung nakaratay na ako sa sakit? Nako! Kapag nangyari yun, huli na ang lahat. Kahit na gustuhin mo pa akong makita at makausap, wala na. Ay nako, sige na po Lola. 1 linggo po ako magbabakasyon dito. Parinig nga lang uli ng ubo niyo, yung gaya sa pagtawag niyo sa akin nung nasa cellphone. Ah, ganito ba?
Ganito? Mas malakas ang ubo nyo dyan nung kausap ko kayo. Parang paus din nga kayo nun eh. Isa pa nga po. Sandali at alalahanin ko, Apo! Ganito ba? Ay, naku Lola. Inaktingan nyo lang talaga ako nun eh, no? Wala kang balak umuwi. Kaisa-isa kitang apo kay Binsya. Patanda na ako ng patanda. Hindi ka pa rin nagpapakita. Pasensya na, Lola ha. Hayaan nyo. Teka, si Mia ba yun? May kasamang bata. Ano yun? Sandali lang po, Lola. Upo muna kayo rito. Parang si Mia kasi yun eh. Yung dati kong girlfriend. Papalabas na siya ng simbahan. Sandali lang po, Mia! Mia! Ha? Logan? Luel, halika na. Bilisan natin. Sandali lang, Mia! Ikaw nga! Kumusta ka na? Nakabalik ka na pala rito sa atin. Kailan pa? May anak ka na? Nag-asawa ka na? Oo, bumalik ako rito. 3 taon na rin. Anak mo? Nag-asawa ka na? Sino? Si Ryan ba? Niligawan ka ba niya pagkatapos natin maghiwalay? Kasi gustong-gusto ka nun eh. Oo, anak ko ang kasama ko. Pero wala akong asawa. Uwi na kami ng Sandali anak lang, Mia. Mag-usap naman muna tayo. Wala kang asawa? Bakit? Natakot ba kay Tiniente? Sino ba yon? Luel, anak, pakitakpan mo ang tenga mo. Alam mo, kung curious ka, eto na lang. Walang kwenta ang tatay ng anak ko. Hindi ako pinanagutan dahil mas importante sa kanyang sarili niya. Hindi ko na siya kailangan ngayon kaya hindi na natin dapat pag-usapan. Ayos na ba? O halika na, anak. Mia. Sana wala si tatay sa talyer para iiwan ko na lang tong dala kong pansit at maruyat. Magtitinginan lang naman kami nun eh. Baka pag nagkita pa kami, umasa pa siya na may sasabihin ako sa kanya. Wala naman. Hihintayin namin ang magiging desisyon mo. Hindi ako sisira sa usapan namin ng yumao mong ama. Pero pag-isipan mo sanang mabuti, Mia. Mia? Si Mia ko ba yung kausap ni tatay? Nag-uusap sila? Bakit kaya? Malaki na ang bata. Pwede na nating sabihin sa lahat. Sandali. Huwag mo ibaba. Patawad, oo. Hihintayin ko ang desisyon mo. Bakit sila nag-uusap? Nawala nun si Mia pagkatapos namin maghiwalay. Hindi naman sila naging malapit ni tatay nung kami pa. Kaya, bakit ganito sila ngayon? Huwag mo sabihin... Oo. Salamat. Mag-ingat kayo ni Lowell. Nagpadala ng merienda si Lola, tay. Kanina ka pa? Para kang multo ah. Hindi kita narinig. Kanina ka pa? Hindi niyo ako narinig pero kayo, rinig na rinig ko. Sino yung kausap niyo? Wala yun. Kliyente. Kliyente? Nang ano? Sigurado ako hindi sasakyan dahil parang iba naman ang usapan nyo. Ay, ilang taon lang na nawala si nanay kung ano-ano nang ginagawa nyo. Bakit ganyan ka magsalita, ha? Anong gusto mong palabasin, Logan? Wala. Bakit napipikon ka agad? Pagbanggit ko pa lang kay nanay. Nakukonsensya ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sana nga, tay. Sige, maiwan ko na kayo. Baka marami pa kayong kliyenteng kailangan kausapin ng palihim. Logan! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Bumalik nga ako rito eh. Kahit dapat hindi na. Si Lola kasi, di talaga ako dapat umuwi. Nandito ka pala, Logan. Akala ko nakipagkita ka sa mga kaibigan mo o nagpunta sa liga sa plaza. Bakit ngayon lang kayo umuwi, Lola? Gawain ba yan ng matinong Lola? Ha? May bingo kina Tinay eh. Nanalo ako ng 250. Hindi ba dinig dito yung bagbola? Kayo yata yung narinig kong sumigaw sa tuwa kanina eh. Dahil ba yun sa 250 nyo? Ikaw talaga, paloko-loko pa rin. Apo, bakit ka ba umiinom dito?
May problema ba? Namimiss ko lang ho si nanay. Dalawin natin uli sa puntod niya. Gusto mo? Kahit araw-araw pa akong pumunta ron, alam ko wala na siya ron. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung anong pwede kong gawin para maramdaman ko siya ulit. Hanggang ngayon, naaalala ko yung itsura niya nung gabing yun. Yung paghinga niya, yung paghinto ng paghinga niya. Miss na miss ko na si nanay, Lola. Hindi ko siya nailibre sa sarili kong pera. Kung hindi dahil kay tatay noon. Apo, nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Ayaw ko nga po siyang kausapin eh. Paano kami mag-aaway? Apo, tatay mo na lang ang naiiwang magulang mo ngayon. Tsaka, hindi mo ba naaalala ang bilin ni Binsya? Gusto niya, kayo ng tatay mo ang magkakampi. Magkakampi? Kahit nga dati, dismayado na sa akin yun eh. Dahil bulak-bulak ko, mababa ang grado ko, maaga akong natutong uminom, mabarkada. Mas marami pang singhal ang narinig ko dun kesa lumanay. Tsaka, paano kami magiging magkakampi pagkatapos na nangyari kay nanay? Nako, Diyos ko, Logan. Mag-ingat ka naman sa mga salita mo, Apo. Diyos ko, hindi mo alam ang mga tiniis ng tatay mo. Wala akong pakialam, Sa kanilang dalawa ni nanay, dapat siya na lang nawala eh. Diyos ko, patawarin ka, Apo. Anong sa'yo, Logan? Pabili nga ho ng alak, 4 na bote. Pakibuksan na rin yung isa para mainom ko na agad. Iinom ka? Hindi ba't may lakad kayo ngayon? Ang sabi ni Nay Tansya, dadalaw kayo sa puntod kasama ang tatay mo. Mamaya ka na uminom kapag nandun na lang kayo sa sementeryo. Hindi naman po ako sasama dun eh. Ha? Bakit naman? Hindi pa rin ba kayo nag-uusap na mag-ama? Psst, tama na yan. Pakiabot na lang ho yung binibili ko. Sige. Ito, 4 na bote. Pero doon mo na sa inyo buksan. Pag-isipan mong sumama kina Nanay Tansya at paring Diego para dumalaw sa nanay mo at pakipag-usap ka ng maayos kay pare anak. Marami kayong kailangan pag-usapan. Eto na ho yung bayad. Tama na, salamat na. Nakabalik ka na pala. Bakit may dala kang alak? Paalis na tayo maya-maya lang. At yan na ba ang isusuot mo? Magpalit ka naman, Apo. Puro pawis na yung kamiseta mo. Nay, mukhang tayong dalawa lang ang pupunta kay Vincia. Pagdating na sa sasakyan, umalis na kagad tayo. Teka lang, Diego. Naiplano na natin ang pagpunta ng magkakasama kay Vincia. Importanteng araw to, hindi ba? Logan, wag naman kayong mag-away ng tatay mo ngayon. May parating din tayong busy. Yan kasi. Anong relasyon mo kay Mia, Tay? Ano? Usap-usapan dito ah. Pagbalik ni Mia rito sa atin kasamang anak niya, lagi kayo nag-uusap. Narinig ko rin kayo sa talyer. Anong relasyon niyo? Diyos ko, Apo. Iniisip mo bang ang tatay mo at si Mia? Bakit? Hindi ba? Malay ko kung anong ginawa niya nung wala ako rito at wala na si nanay. Halata ako naman dati pa eh. Nung pinakilala ko palang si Mia nun, iba na ang tingin mo sa kanya. May relasyon kayo, no? Kung wala, bakit mas kinakausap ka niya kaysa sa akin? Loko ka! Di ko alam kung anong demonyo pumasok dyan sa kokote mo para mag-isip ka ng ganyan. Hindi ba totoo? Hindi ba? Baka nga inatake si nanay nun dahil sa'yo at sa kung ano man ang ginawa mo eh. Kung hindi, bakit niya ako pipiliting hanapin ka kaysa magpadala sa ospital? Bakit uunahin ka pa niya? Logan! Ang totoo niya! Nay! Hindi ngayon! Pero Diego, mali na to eh. Kailangan niyang malaman. Logan, Mia, bakit ka nandito sa... ang kapal ng mukha mo. 7 taon at ganyan ang iniisip mo sa akin? Lasing ka ba? Wala ka bang matinong pag-iisip kaya pinagbibintangan mo kaming may relasyon ni Tatay Diego? Akala mo ba nag-uusap kami dahil may mali kaming relasyon? Mia, bakit kasi hindi mo ako kinakausap pero si tatay, natatawagan ka naman. At ang batang kasama mo sa simbahan, kanino yun? Kung ano-ano na naiisip ko. Bakit kita kakausapin dahil lang gusto mo?
Anong karapatan mo mag-demand sa akin? Ang babaw mo naman! Sa bagay, kahit noon pa, puro sarili mo lang ang iniisip mo. Kala ko naman, kaya ka nagpipilit makalapit at makausap ako dahil nagsisisi ka kahit papano sa naging paghihiwalay natin noon. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Pinapakinggan mo lang ang gusto mong marinig. Pinaniniwalaan mo lang ang gusto mo. Kaysa makipag-usap ka ng maayos, magbibintang ka at magpapahiya ng taong nagmamahal sa'yo. Tay, ito ba ang gusto niyong bigyan ko ng pagkakataon? Ito bang ipinapakiusap niyo sa akin lagi? Masasaktan lang uli ako sa kanya. Masasaktan niya rin ang anak ko. Mia, hindi pa kasi alam ni Logan. Hindi pa namin na ipapaliwanag sa kanya. Paano magpapaliwanag sa kanyang kahit na sino kung hindi siya marunong makinig? Hindi po ba? Ano ba nangyayari? Anak mo si Lowell! Ikaw ang ama niya. Ano? Pero, imposible. Bakit imposible? Sa 2 taon nating magkarelasyon, ilang beses nating ginawa yun noon. Wala akong naging ibang nobyo kundi ikaw. Alam mo yun. Hindi ko naman sinasabi na may iba kang lalaki, Mia. At naaalala mo nung gabing huli tayo magkita? Sasabihin ko sana sa'yo nung nabuntis ako. Pero anong ginawa mo? Itinaboy mo ako! Oh, Logan! Sinusundo ka ng girlfriend mo. Under ka pala eh. Logan? Pwede pa tayong mag-usap? Hoy, hindi na girlfriend. Ex na yan, no? Oh, bakit ka nandito? Nakalimutan mo bang hiwalay na tayo? Tapos na tayo, eh. Eh baka, hinahabol ka. Nagalingan yata sa'yo eh. Patingin naman ang moves mo. Nagalingan? Mga bastos! Mas bastos yung sumisingit sa kasiyahan ng hindi naman imbitado. Malis ka na. Makipagligawan ka sa mas bagay sa'yo. May sasabihin ako sa'yo, Logan. Importante kasi to. Mag-usap muna tayo. Please. Ano ba? Huwag mo nga ako hawakan. Iwalay na tayo, Mia. Malaya ka nang hanapin ng mas bagay sa'yo o lumandi ka sa kung sinong gusto mo. Umuwi ka na! Pero Umuwi ka na, sabi! sigurado kang yan ang gusto mo. Inom na lang tayo. Inom ba, Alec? Yeah. Bernard! Cheers! Cheers! Buntis ako noon. Hindi ko alam ang gagawin. Pinuntahan kita dahil nagwawala si Papa nang malaman niya. Pero kahit ako na ang unang lumapit sa'yo, kahit nagpapakababa ako at nakiusap ako sa'yo, tinaboy mo ako. Noon pa lang, alam ko na mas mahal mo talaga ang sarili mo. Noon pa lang alam ko na wala akong dapat asahan sa'yo. Hindi kita pwedeng sandalan. Buntis ka na? Nung gabing mamatay si nanay? Oo! At umalis ako para sa amin ni Lowell. Kinaya kong mag-isa. Kung hindi ako hinanap ni Tatay Diego, kung hindi siya humingi ng tawad sa akin para sa'yo, kung hindi niya kami pinilit sustentuhan, hindi ko siya pagbibigyan ngayon na harapin ka. Pero pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka nga karapat dapat bigyan ng pagkakataon. Hindi ka karapat dapat bumalik sa buhay ko at sa buhay ng anak mo. Tay, Lola, hindi na po ako sasama sa puntod ni Nanay Binsya. Babalikan ko na lang si Lowell sa bahay. Hinihintay ako ng anak ko. Sandali, Mia. Sandali, Mia! Sandali! Mia! Mia, mag-usap tayo! Mia! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Patawarin mo rin ako sa masamang naisip ko ngayon. Tama ka. Sarili ko lang ang iniisip ko noon. Makasarili ako at sinaktan kita. Nagkamali ako, Mia. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin magpakatatag habang ipinagbubuntis si Lowell. Hindi mo alam kung paano ko siya ipinaglabang iluwal at palakihing mag-isa. Dahil sarili mo lang ang mahal mo. Kung may pinagsisisihan man ako sa buhay ko, yun na yung nagawa kong magmahal at magtiwala sa'yo. Aalis na ako at huwag mo na akong susundan kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Mia! Patawarin mo ako! Mia!
Apo, tulog ka ba? Hindi po, La. Nakauwi na po ba si tatay? Hindi pa. Baka nandun pa sa puntod ng nanay mo. Walang kabawas-bawas ang pagkain sa mesa eh. Hindi ka pa ba nagugutom? Di ko naman po malasahan yung pagkain, La. Sinusubukan kong tawagan si Mia kanina, pero hindi niya po sinasagot. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko magsisimulang humingi ng tawad at bumawi. Hindi ko po alam kung paano pa uli ako makakalapit sa kanya. Bigyan mo lang siya ng panahon para makalma ang kalooban niya. Nasaktan mo siya noon, Apo. Nasaktan uli siya ngayon dahil sa maling hinala mo sa kanila ni Diego. Ay, ano ba kasi ang mga pumapasok sa isip mo? Alam kong may galit ka sa tatay mo dahil marami ka pang bagay na hindi alam sa nangyari noon. Pero hindi ganung tao ang tatay mo. Nag-iisang anak ka niya. Mahal na mahal ka niya. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kaya niyang tiisin at isakripisyo para sa'yo. Kaya ba lagi siyang subsub sa trabaho sa talyer? Dahil po ba yun kinamiyat sa anak ko? Oo, pinadadalhan niya ng sustento buwan-buwan ng mag-ina mo. Naging usapan nila yon noon ni Teniente. At yung gusto niyong sabihin sa akin kanina, yun na ba yung tungkol kay Mia at sa anak ko, La? Oo. At bukod doon, Ano pa po, Lola? Ano pa po ang hindi ko alam? ang totoong nangyari sa nanay mo, Apo. Kaya siya inatake at kung bakit mas gusto niyang hanapin mo ang tatay mo kaysa magpasugod sa ospital. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Nangako ko sa tatay mo na hindi ko sasabihin to sa'yo nang wala siya pero dahil lagi na lang kasi kayo nag-aaway, dahil hindi kayo magkaintindihan, mas mabuting malaman mo na. Nang gabing yun, Logan, nang malaman ni Teniente na buntis si Mia, sumugod siya rito sa bahay. Galit na galit. Hinahanap ka at ang tatay mo. Hinarap ng nanay mo kahit na may hawak itong baril. Nagbanta si Teniente na papatayin kayong mag-ama kapag nakita kayo. Ibig niyong sabihin, nung gabing yun nangyari kay nanay? Akong dahilan nung nangyari sa kanya. Ako may kasalanan kaya inatake siya sa puso. Namatay siya ng dahil sa akin. Lumipas na yun, Apo. Pero yun ang tunay na nangyari. Hindi siya namatay dahil sa'yo. Huwag yun ang isipin mo. Namatay siya dahil hanggang doon na lang ang buhay na bigay ng may kapal sa kanya. Logan, mahal na mahal ka ng nanay mo. Hindi niya gugustuhin sisihin mo ang sarili mo. At hindi sinabi sa akin ni tatay. Hindi niya ako sinisi kahit kagagawan ko pala ang lahat. Bakit, La? Bakit hindi niya ako sinisi? Sabihin niyo sa akin. Dahil gaya ng nanay mo, iho, mahal na mahal ka ng tatay mo. Hindi niya ipipilit sa iyo ang katotohanan habang kitang-kita namin kung gaano ka nasasaktan sa pagkawala ng iyong ina. Minabuti niyang tanggapin ang lahat ng galit at hintayin ka. Hintik naman, oh. Ang laki ng kasalanan ko kay tatay. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa lahat. Naku, hindi. Hindi nagkikimkim sa'yo ang tatay mo. Anak ka niya. Mahal ka niya. At gaya ng bili ng nanay mo, para sa amin, dapat kayong maging magkakampi ng tatay mo. Lola! Tay, nagpadala
nagpadala ng pagkain si Lola. Baka raw po hindi uli kayo umuwi eh. Oh, tapos ka na magmukmok. Huwag ka nang tumayo dyan. Marami tayong monoblock dito. Siguradong marami kang gustong itanong. Tay, sabi ni Lola, nung gabing yun, sabi niya, Nang gabing yun, nalaman ko na lang na nanggaling na sa bahay natin si Tiniente. Nung inabutan nating wala nang malay ang nanay mo, akala ko ako lang ang sumalo ng lahat ng galit ni Tiniente. Hindi pala. Diego! Buti nabutan kita rito. Nasa si Logan? Huwag mong itago ang duwag mong anak! Tiniente, ano bang problema? Bitawan mo muna ako para mapag-usapan. Mimilugi mo pa rin ang ulo ko? Magama nga kayo ni Logan. Itong bala ko, subukan mong kausapin. Tiniente, maghunos dili kayo. Hindi biro ang barel. Baka makalabit mo yan. Kakalabitin ko talaga to. Kung hindi niya ilalabas si Logan. Ano bang kasalanan ng anak ko, Tiniente? Kakausapin ko siya, pagsasabihan ko, binuntis ng anak mo ang anak ko. Pagkatapos, hiniwalayan. Sinira niya ang magandang kinabukasan ni Mia. At sa pangarap ng anak ko, masunurin siya. Kung hindi dahil sa anak mo, kung hindi dahil sa kanya, ano? Buntis si Mia? Binuntis at binabayaan ng walang kwenta mong anak. Kaya ano, bigyan mo na ako ng sapat na dahilan para hindi ko kalabitin ang gatilyo. Tiniente, baka naman pwede nating pag-usapan to. Tumahimik ka! Aray, Patawarin mo si Logan, Tiniente. Bibigyan ko sana siya ng pagkakataong panindigan si Mia. Hindi kayo dapat binibigyan ng pagkakataon. Salot ang anak mo! Salot! Nagpasuntok na lang ako nun. Nagpatulak. Hinayaan kong ilabas niya ang galit niya. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya dahil ama rin ako. Kung binihiyaan kami ng nanay mo ng anak na babae, siguradong batay sarado rin sa akin yun. Siguradong masasaktan din ako kung biglang mabubuntis habang nasa kolehiyo. kaya kayo galit nun. Nung dumating ako para sunduin kayo. Galit ako. Dismayado. Akala ko, nag-aaral ka ng mabuti. Nagtitino. At masama ang loob ko para sa nanay mo. Alam ko, masasaktan siya at mag-aalala kapag nalaman niyang nakabuntis ka. Akala ko noon, hindi pa niya alam. Pero nang matauhan noon ng nanay mo, may ibinulong siya sa akin. Doon ko na sigurong nauna nang pumunta si Tiniente sa bahay. May ibinulong sa inyo si nanay bago siya nawala? Oo. Habang natataranta tayong dalawa, sabi niya sa akin, huwag daw ako magagalit sa iyo. Huwag daw kitang pagalitan. Sa dami ng sasabihin ni nanay. Bakit? Nay. Na mawala si Vincia, ikunento ni Tinay sa akin kung paano sumugod ng bahay si Tiniente. Kinausap ang nanay mo, sumumpang kung makikita niya ang isa sa atin, siguradong papatayin niya. Kaya kanya pilit na pinahanap sa akin nang makauwi ako at makita ko siyang nahihirapan. Nag-aalala siya dahil nagbanta pala si Tiniente. Kaya rin siya nagbilin na maging magkakampi tayo. Dahil alam niyang mahihirapan tayong humarap sa pamilya ni Mia. Tay, bakit hindi niyo sinabi sa akin na kasalanan ko nangyari kay nanay? Na may anak kami ni Mia. Bakit tiniis niyong tikisin ko kayo? Nasisihin ko kayo sa nangyari. Dahil anak kita at tatay mo ko. Ako lang ang pwedeng tumanggap at magtiis ng mga pag-aalinlangan mo. Pero, ilang taon akong galit sa inyo, Tay. Yun pala.
Ako naman palang punot dulo ng lahat ng ito. Nagluluksa ka dahil nawala si Vincia. Alam ko, dahil gaya mo, para akong tinanggalan ng hininga na mawala siya. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Nangungulila pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Nagsisisi pa rin ako na sana mas marami akong nagawa para sa kanya. Na mas naging mabuting asawa ko, mas mabuting ama. Pero hindi ko na yung pwedeng magawa. Kaya binuhos kong atensyon ko sa pwede ko pang gawin para sa iyo at sa anak mo. Kaya nang umalis si Mia noon, hinanap ko siya. Humingi ako ng tawad sa kanya. Nagbigay ako ng sustento dahil ayoko mawalan ka ng koneksyon sa mag-ina mo. Alam ko isang araw babalik ka. At pagbalik mo, pag nalaman mo ang lahat, gusto kong may tsansa kang lumapit sa mag-ina mo. Tay, patawad. Lumuluhod ako sa inyo ngayon. Dadapa ako kung kinakailangan. Maling-mali ako, Tay. Hindi ko alam kung paano mabubuhay ng ganito. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad o babawi sa inyo. Kay nanay. Kay Mia. Sa anak namin. Tama sila. Wala akong kwenta, Tay. Maling-mali ako. Puro ako at damdamin ko lang ang iniisip ko. Patawarin mo ako, Tay. Nagkamali ako. Anak, bagong pa malamang mali ka, napatawad na kita. Pero, Tay, Alam mo bang pagkapanak sa'yo ng nanay mo, 2 linggo kang nagkasakit at lumagi ka sa ICU. Araw-araw, dinadalaw at binibisita ka namin ng nanay mo. Akala namin mawawala ka pa sa amin. Kaya ng araw na gumaling ka ng tuluyan, pinilit akong mangako ni Vincia. Sabi niya, wag na wag namin kalimutan na isang pamilya na tayo. Na tinupad mo ang pangarap naming maging magulang. Kung wala ka, hindi ako magiging ama at hindi siya magiging ina. Kaya kailanman, anak, hindi ko tinignan ang mga pagkakamali mo bilang mga utang na dapat kong singilin o ipagpatawad. Pasaway ka. Bulakbol ka nun. Pero alam namin ng nanay mo, kailangan mo lang ng gabay. Hanggang may isa sa aming nabubuhay, may ibibigay namin yun sa'yo. hindi ko kayo nirespeto, Tay. Sinadya ko kayong saktan. Ipahiya. Sinadya ko kayong talikuran. Kaya paano niyo ako nagawang patawarin ng ganun-ganun na lang? Dahil laging lamang ang pagmamahal, Logan. Nag-iisa kitang anak. Nag-iisa kang pamana ng nanay mo sa akin. At binigyan mo ko ng apo. Si Lowell. At paano naman ang mag-ina ko, Tay? Paano kung ayaw nila akong makita? Bigyan natin ng panahon si Mia. Hindi naman bato ang puso niya. Patawarin mo ako kung hindi ko kagad sinabi sa iyo ang tungkol sa mag-ina. Bukod sa kailangan kong siguruhin muna na komportable sila, dapat din sang-ayon si Mia na pagtagpuin kayo ng anak mo. Isa pa, alam kong mas tama na sabihin sa iyo ang lahat kapag nandito ka sa atin. Para ano man ang maging epekto sa iyo, kaya kitang alalayan at gabayan.
almusal? Ako po, La. Simpleng sinangag at pinritong itlog at tuyo lang naman to. At niyaya mo ba ang tatay mong kumain? Opo, Nay. Tapos na yata talagang magmukmuk ito eh. Paglabas ko, usok na ang kawali sa pagpiprito. Tuyo lang yun. Muntik buhusan ng tubig kundi lang kami nagkatinginan. Tayo naman, hindi ko naman bubuhusan ng tubig eh. Ihagis ko sana sa labas yung kawali. Nagkataon lang na may hawak akong pitchel paglabas nyo. Naku, Vincia! Nakikita mo ba tong mag-ama mo? Naku, akala ko kukunin ako ng may kapal nang hindi nakikitang nag-aayos tong mag-ama eh. May himala, Vincia! May himala, Nay. Kapag naligawan uli nito si Mia at ang anak niya at nalagay na siya sa tahimik, wala kang itatagong girlfriend sa amin, ano? Wala tay. Pagkatapos ni Mia, di na ako napatingin sa ibang babae. Mubulong siguro sa iyo mga anghel para hindi ka makahanap ng iba. Lalo pat may anak na kayo ni Mia. Paano ko kaya susuyuin si Mia? Tsaka yung pamilya niya. Laki ng kasalanan ko. Mabuting babae si Mia, Logan. Sa pagkakaalam ko, wala rin siyang naging nobyo pagkatapos mo. Itinuon niya ang sarili niya sa anak niyo. Hindi pa huli lahat para ipakita mo sa kanyang kaya mong maging mabuting ama at mabuting lalaki para sa kanya. Oo, suyuin mo at bigyan mo ng panahon, ha, Apo? At kung sakaling ayaw niya talaga, wag mo na lang pipilitin. Opo, Lola. Mabuting lalaki ang kailangan ni Mia, Apo. Isang taong magagawa niyang sandalan at asahan. Wala na sa mundo ang kanyang ama. Ang ina naman niya ay matanda na. Kung hindi ka sigurado sa sarili mong magagawa mo siyang alagaan at ang magiging pamilya niyo, kahit ikaw pa ang apo ko, hindi ako boboto sa'yo. Ibig sabihin, boto kayo kay Mia? Nako, sa hinaba-haba ng sinabi ko, yan lang ang napulot mo? Mahal mo pa ang ina ng anak mo. Bakit ka kasi naghintay ng ganito katagal? Paano kung naligawan siya ng iba at nagpakasal sa iba? Ay, kaya nga po eh. Di iiyak-iyak ka sigurado ngayon. Pero, boto nga kayo sa kanya, Lola. Siyempre naman, mabait, mabuting ina, matalino, at higit sa lahat, nang kausapin ng tatay mo, handang magbigay ng tsansa sa'yo kahit na nasaktan at naagrabyado mo na. Kung magkakatuluyan kayo, napakaswerte mo, Apo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka naming manligaw sa mag-ina mo. Basta siguruhin mong seryoso ka na sa pagkakataong ito. Dahil kung magkakamali ka uli, pag-aawayan na naman natin. Hindi ako mangingiming ituwid ka, Logan. Yan din ang inaasahan ko, Tay. Alam ko, itutuwid mo ako at pagsasabihan mo ako kapag nagkamali akong muli. Nako, Vincia! Nagkasundo na talaga ang mag-ama mo. Diyos ko, siguradong sasaya ang anak ko. Salamat sa inyo, mga anak. Salamat. Ituwid mo yan likod mo, anak. Parang kang naiihi o nadudumi dyan sa upuan mo. Baka matakot pa sa'yo ang apo ko. Kinakabahan kasi ako, Tay. Normal yan dahil unang beses kang ipakikilala sa anak mo. Mabait na bata si Lowell, nagmana kay Mia. Tay naman, parang sinabi niyong kung hindi mabait sa akin nagmana. Ikaw nagsabi niyan. Magandang umaga, Tay. At sa'yo rin, Logan. Bulaklak nga pala para sa'yo, Mia. May dala rin kaming grocery sa kabigas. Kinuha na ni Pauling kanina at dinala sa kusina. Salamat. Lowell, naalala mo yung pinag-usapan natin kagabi? Siya yung ipapakilala ko sa'yo. Lowell, si Logan ay dating love ni Mama. At siya ang papa mo. Hello, Lowell. May regalo ako sa'yo. Eto. Wow, robot! Gumagalaw pa ang mga kamay at paa niyan. May motor din, oh. Wow! Thank you po!
Opo, pwede ko po ba siyang tawagin na Papa? Pwede ka ba niyang tawaging Papa? Oo naman. Oo, Lowell. Pwede. Salamat, Mia. Lolo! Tingnan mo, ang laki ng robot ko! Oo nga. Halika po. Maglaro muna tayo para makapag-usap ang mama at papa mo. Sige po! Salamat sa pagpapakilala sa akin kay Lowell, Mia. Ang laki niya na. Nakakalungkot na hindi ko man lang nakita ang unang mga importanteng araw niya. Hindi ko nakita dahil hindi kita pinakinggan noon. May mga pictures at video si Lowell na pwede mong mapanood. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kopya para makita mo. Mia, gusto ko sanang humingi ulit ng tawad sa mga nangyari noon. Nung nasa kolehiyo pa tayo. Sa maniwala ka at sa hindi, insecure at immature ako. Alam ko, maraming lalaki na mas babagay sa'yo. Kaya nung dumalas ang pag-aaway natin dahil sa pakikipagbarkada at pag-iinom ko, naisip ko, mas mabuti pang makahanap ka na lamang ng iba. Kaso, mali yung pagtataboy ko sa'yo. Binastos kita. Pinagsalitaan ng masama. Maling-mali ako doon, Mia. Napatawad na kita kahit papano sa nangyari noong nasa kolehiyo pa tayo. Kasi kung hindi kita haharapin ngayon. Pero Logan, gusto ko lang linawin. Binibigyan kita ng pagkakataong makilala ang anak ko, pero hindi ibig sabihin nito ay gusto ko nang bumalik tayo sa dati. Mahabang panahon na ang lumipas. Naiintindihan ko, Mia. Patutunayan ko ang sarili ko sa'yo. Ayoko rin namang masaktan lang kita ulit. Salamat at naiintindihan mo. May iwan muna kita sandali. Sisilipin ko lang sa kusina mga pagkaing pagsasaluhan natin. Sige, Mia. Anong napag-usapan nyo? Nagpaalam ka ba ng manliligaw ka? Kailangan pa ni Mia ng panahon, Tay. Kung ganun, bigyan mo ng panahon. Kapag ba manliligaw na ako, sasamahan niyo pa rin ako. Oo naman. Tuturuan pa kita para naman nadadalaw at nakakasama ko rin ang apo ko. Salamat, Tay, ha. Tama nga si Nanay. Tayo magkakampi. Ngayong may pagkakataon ako para buuin ang pamilya ko, gagawin ko kung ano ang tama. At alam ko na gagabayan niyo ako at itutuwid bago pa ako tuluyang magkamaling muli. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi nagsasara ng pinto si Mia sa'yo, sigurado akong may pag-asa ka. Sana nga, Tay. Sana nga. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.